Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Nagbabala ang mga senado na ipaaresto si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo kung hindi siya sisipot sa susunod na pagdinig na nakatagda nitong darating na July 10. Ayon kay Senator Win Gatchalian, gusto nilang personal na sumagot si Alice Goo at hindi lang ang kanyang mga abogado. Hindi rin pinaniniwalaan ni Senator Win Gatchalian ang mga dahilan ni Goo kung bakit hindi siya nakadalo sa nakaraang Senate hearing. Pinayuhan din ni Senator Risa Hontiveros si Goo na humarap na sa Senado at magpakatotoo. Ngayong naiipit at wala na daw lusot si Goo, umaasa ang mga senador na ibubunyag nito ang mga umano'y nasa likod ng iligal na pugo. Tinukoy ni Senator Risa Hontiveros ang pagkakaroon ng birth certificate ni Goo bilang Pilipino, gayong lumalabas na purong Chinese ang suspendidong alkalde. Samantala, sinimulan na ng Department of Justice or DOJ ang paunang imbestigasyon sa mareklamong isinampa laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Goo at iba pa kaugnay ng iligal na pugo. Iginiit ng kampo ni Bamban Mayor Alice Goo na mahina ang kasong human trafficking na inihain ng DOJ laban sa suspendidong alkalde. Nagbigay ng pahayag ang abogado ng suspendidong mayor ng Bamban Tarlac na si Attorney Alex Avisado. Ayon sa kanya, mahina raw ang kasong isinampa laban kay Alice Goo. This is a serious criminal offense, kaya ang burden of evidence required napakataas. Proof beyond reasonable doubt. Itong kasong ito na kinasong final against of her, mahina. Medyo pilit ho talaga. Ang paliwanag ni Attorney Avisado. Alice Goo, this is a serious criminal offense, non-bailable po ito. Kaya ang burden of evidence required napakataas. Proof beyond reasonable doubt. To indict Mayor Alice Goo, there must be reasonable certainty of conviction. So, ang crime na human trafficking, nakukumit if you recruit, transport, transfer persons for domestic employment, pero ang purpose mo talaga ay prostitution, sexual exploitation, slavery, forced labor. Tignan ninyo ang ebidensya against Mayor Alice Goo. Papel, bill ng kuryente, letter of no objection, articles of incorporation. Itong mga dokumento na ito, hindi enough to commit the crime of human trafficking. So it must be overt act. So itong kaso na ito, na final against her, mahina, with all due respect, mahina, medyo pilit ho talaga. In fact, pag binasa nila yung complaint, aminado ang CIDG at ang PAOK-CC na there is no direct evidence of human trafficking against Mayor Alice Goo. Yun lang po. Maraming salamat. Samantala, sinabi naman ni PAOK spokesperson Winston Casio na hindi maaring ituring na state witness ang suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo dahil hindi siya least guilty sa ngayon, kaugnay ng mga iligal na aktibidad sa sinalakay na Pugo Hub sa Bamban Tarlac. Any state witness for that matter would have to be the least guilty in the entire conspiratorial chain in the commission of the crime. The way we appreciate the evidence on hand, what we have now so far, as of this time, she's not the least guilty. So we wouldn't be open to that discussion until and unless we get higher on the food chain in relation to the crime that this group has committed. And if in our appreciation of the evidence during that time, future time yan hindi current time, if she appears to be the least guilty, then she will be able to point at other principals higher than her, why not? Pero at sa this moment po, hindi po kami open sa question. Again, we're not the prosecutor, it would be the prosecutors who would evaluate that. Samantala, ayon sa pahayag ni Gabriela Party List Representative Arlene Rosas, pabor siyang iban lahat ng pugaw sa bansa, kahit na yung mga legal na pugos. Maliit lang ang nakukuha nating tax sa Pogo, hindi siya makasasapat para doon sa social cost na inaabot natin, katulad ng prostitution, trafficking, sex trafficking,
Ito naman as in talagang blatant blatant talaga na criminal activity yung mga nangyayari sa Pogo at kailangan talagang imbestigahan 'yon. Nagbabala naman si Albay Representative Joey Salceda sa posibleng epekto ng total ban ng pugaw sa bansa. Anya, imbis na makabuti ay posibleng lalo lang lumala ang illegal na operasyon ng offshore gaming. Aalisin kasi anya ng total ban ang insentibo sa mga compliant pugaw company para isumbong ang mga illegal. Inihalimbawa nito ang sector ng tabako kung saan karamihan sa TLP laban sa mga illegal tobacco traders at smugglers ay nanggagaling sa mga lehitimong kumpanya. The government should not introduce a pugaw ban, period. It will kill any inducement to good behavior in that sector. It will also completely wipe out the incentive for legally compliant licenses to TLP of illegal operations of non-compliant competitors. In the tobacco sector, a lot of the TLP's honest smugglings and illicit trade come from the tax-compliant companies, funnel some of the revenues towards law enforcement capabilities. That's what we should do. Ani Salceda. The same is true for pugos. It's a bad idea to even contemplate a total ban. Ani Salceda. Samantala, may nakakagulat na revelasyon ang vlogger na si Attorney Toto Kausing. Kayo na po ang humusga. Ito po si Dr. Toto Kausing at Dr. Toto Bonyo. Tayo'y mahalaga na magla-live tayo sa ngayon sapagkat po ay tayo ay kailangan mabuhay ng matagal. At para mabuhay na matagal, kailangan natin na isisiwalat kung bakit. Kung bakit merong isang tinatawag na banta sa ating buhay. So siyempre, ang una kong hinihingi, patuloy niyo pagdadasal para sa akin at para na rin ito sa inyo, para sa buong Pilipinas at buong Pilipino. Lahat ng mga Pilipino rather. So ngayon, ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay si Lito Lapid, Senator Lito Lapid. So ngayon, lumabas sa kanyang interview kahapon doon sa isang nagngangalang si Raymond Denisa na siya raw, ang sabi niya, ako raw ay isang bala ka lang. Matindi. Hindi naman ako natakot pero grave threat po yan. No? Sa batas po ng Pilipinas, ang tinatawag na grave threat, hindi na po kailangan usisain kung ang tinakot ay natakot. Ang importante, naggumawa ka ng salita na ay bakit naman kailangan pa manakot. Akala ko ba kinasuhan na ako ni Mr. Lito Lapid, NBI. Sabi niya, kinasuhan niya ako sa Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation at kanya pang pinausisa na ako raw ay may kaso na siyam na libel at sa siyam na libel may 6 pa raw ako na warrant of arrest. Okay? So sinabi ko na yan nung araw pa, ilang araw na, isang linggo na nakalipas, na kasinungalingan yan. Hindi totoo yan na meron akong siyam na libel case. Yang tinutukoy niya mga lumang libel case na yun, tapos na yun. So hindi po pwede sabihin na meron, Mr. Lito Lapid. Ibig sabihin, alam mo na po na hindi totoo. Tapos sinabi mo na may siyam pa ako na warrant of arrest. Sinabi ko na yan nung pagkatapos mo na magpakita sa Senate hearing na hindi totoo. Sigurado ako na alam mo yan, na narinig mo yan, na sinabi sa'yo. Ibig sabihin, alam mo na po sa oras na yon o araw na yon, pagtapos na yon, na hindi totoo yung siyam na libel case. At hindi rin totoo yung warrant of arrest. At ang totoo, may bago na naman akong kasong 12 libel case. Ang 14. Ang 12 ay sinampa po ni Mrs. Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. May-ari po siya ng isang mall o Tacurong Fitmart Mall dito sa Tacurong City, sa Sultan Kudarat. Tapos, ang 2 libel case pa na sinampa din sa akin ay sinampa ng kapatid ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel at ang pangalan ng kapatid niya ay walang iba kundi si
dating congressman ng South Cotabato, 2nd District, na si Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez. At ang lahat ng kasong ito ng libelo na bago, ibig sabihin, ito maliban pa ito sa siyam na sinasabi ni Lito Lapid na tapos na yon. At wala na yung warrant of arrest, tapos na yon. Ang 14 na ito, ang 12 sa RTC Coronadal. Ang 2 ay nasa RTC Quezon City. Okay? So ngayon, ang issue dito sa libel ay nagkasala ba ako ng libelo ng kinasuhan ko ng plunder na kaso o pandarambong sa pagnanakaw ng 226 million sina dating Congressman Dinan Ledesma Hernandez at kasama ang kanyang kapatid na may-ari ng Tacorong Fitmart Mall na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel, na kung saan ay sinampahan ko rin ng kaso ang Regional Director ng DSWD Region 12 at yung accountant ng DSWD Region 12 na si Rohaifa Kalandaba at ang mga kasapi ng Bids and Awards Committee ng DSWD Region 12 na sina Jackia A. Lau, si Emerita Q. Dizon at si Muhammad Fayez Sarip. At kinasuhan ko rin ang mga anak ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel sapagkat sila po ay mga incorporator at may-ari ng Tacorong Fitmart. At paano po nabuhay itong kasong libelo sa bagong libelo ko na kaso, Mr. Jose Lito Lapid? Ganito po yan. Nung pasagsagan ng giyera sa Marawi noong 2017 ay umordi para ipadala sa mga kapatid nating mga Maranao na nagbakwit habang nakipagira ang ating sundalo laban sa mga mauti at saka mga ISIS na locally inspired ISIS. Okay. Higit isang buwan ang sagupaan. So dahil doon, tumakbo po ang mga kapatid nating mga Maranao at pumunta sa isang lugar na kung saan tawagin ang evacuation area. At doon sila ay binigyan ng mga tent, ordinary tents, pero ang pagkain nila po ay pinrovide o binigay ng DSWD Region 12. Okay, so umorder ngayon ang DSWD Region 12 ng mahigit 1 milyon na pakete o package na pagkain. Ang inorder na eksaktong bilang ay 1,143,120 pieces. Ngayon, ang inorder ng DSWD mula sa Tacorong Fitmart ay nakalista. Isa na dyan yung instant coffee, isa na dyan at iba. Ngayon, ang lahat na yan ay pinresyuhan, binenta ayon sa kanilang quotation ng Tacorong Fitmart sa DSWD Region 12 sa halagang 515 pesos and 40 centavos. Ngayon, ang ginawa ko, dahil nalaman ko yon, ay pinapunta ko sa Tacorong Fitmart din ang aking kapatid na bumili rin ng katulad ng mga items. At bumili ng mga 1 kilong munggo, bumili rin ng mga mantika, bumili rin ng instant coffee, bumili ng turmeric. At ito, tingnan nyo, sa talaan, sa records ng kanilang quotation ay pinresyuhan at binili ng Tacorong Fitmart ang 1 kilong munggo ng 155 pesos and 1 centavo. Pero nung ako bumili, yung 1 kilong munggo ay 90 pesos lang. Sa Makatwid, in-overprice nila, munggo pa lang ay 65 pesos. So magkano ang kinita nila sa munggo pa lang? Kung ang binili ng DSWD ay
1,143,120, ang kinita nila ay mahigit 70 million pesos. Munggo pa lang, plunder na, pandarambong na. Ang tawag dyan, munggo plunder. So yan po ay aking pinost sa Facebook noon ng 29. At dahil sa mga post ko sa Facebook, yun ay nagiging basihan para sampahan nila ako ng kasong libelo. So 12 ang sinampa ni Maria Virginia Ledesma Villaruel at 2 naman, 3 ang sinampa sa akin ni dating Congressman Dinand Hernandez, pero ang isa ay binasura ng Regional Trial Court ng Office of the City Prosecutor ng Quezon. So ngayon, sa makatwid, ang total ko na kaso ay 14 Lito Lapid, pero hindi yan kasama sa sinasabi mong siyam na kaso na tapos na. So hindi mo na pwede igurgur yan sa akin. At saka yung 6 na warrant of arrest. Ngayon, siniwalat ko na nagkasala ka pa o linabag mo pa, Mr. Lito Lapid, ang Data Privacy Act. Ang aking Privacy Act ay dapat ikukulong ka rin sa aking Data Privacy Act na karapatan. Kasi lahat ng sensitibo na informasyon patungkol sa tao, kasama na ang warrant of arrest na tapos na, kasama yung libel case na tapos na, ay hindi dapat binibigay ng NBI. Dahil binigay ng NBI, ang tao sa NBI na nagbigay niyan ay kakasuhan ko rin at ipapakulong ko. At dahil pinit ni Lito Lapid, kasama siya, kakotsaba siya sa paglabag sa aking Data Privacy Act na right, na karapatan. At kakasuhan din kita tungkol sa paglabag mo sa aking Data Privacy Act. Okay? So ngayon, dahil hindi totoo, ay binanggit mo pa sa interview ni Mr. Raymond Denisa sa kanyang programa na nakalimutan kong pangalan ng programa niya. Nasa politiko daw. Mr. Rimar Phil, kaibigan, dapat sana, sige lang, okay lang yan. Ang tao mo na si Dennis Raimundo na yan, Denisa Raimundo, ay halata na lahat ng mga tanong mo ay talagang sinadya mong tanong. Ang tawag sa mga abogado yan sa loob ng korte ay leading questions, na mga tanong na binuo na sinadyang ganung klaseng pagtanong para alam na ang sasabihin ng sasagot na tinatanong. Ang sagot lagi ay oo. Di ba sabi mo wala kang lupa diyan sa Pogo? Di oo. Di ba sabi mo hindi ka konektado sa Pogo ng Porac? Di oo. Lahat oo na sagot para hindi magkamali. Yan ang lahat ng tanong. Basta tandaan ninyo, interview 101 sa lahat ng abogado, lahat ng reporter. Kung mag-interview po kayo, para magiging patas ang interview ninyo, ang sistema ng tanong ninyo ay open-ended. So halimbawa, ang tanong niya na ikaw ba Mr. Lito Lapid, Senator Lito Lapid, may lupa ka ba diyan sa Pogo? Di sinagot niyang oo. Ang tamang pagtanong diyan, leksyon ito, I'm giving you a lesson, at dapat pagtanong niyan para paniwalaan ang sagot na totoo ay ganito. Ilan? Pwede mo sabihin, kung may lupa ka man, Mr. Lapid, ilang ektarya o ilang metro kwadrado ang lupa mo sa Pogo? So, ibig sabihin, open. Hindi alam ni Lito sa sagot ng oo o hindi. So, kung open, kung nagsasabi ng totoo si Lito Lapid, magbabanggit siya kung ilan. Kung magsasabi niya, wala. Okay, wala. Kung magsasabanggit siya na ilan, 10 isang ektarya, di magbabanggit siya na 1 ektarya. So ngayon, ang mangyari niyan ay binibigyan ko lamang kayo ng lecture, Mr. Raymond Denisa. Hindi ka magaling na reporter. Kailangan mag-aral ka muna, balik ka muna sa journalism school. Hindi ka magaling magtanong, mali ang mga tanong mo. Sasabihin mo, ikaw ba Mr. Lito Lapid, meron kang
koneksyon diyan kay ano, kaibigan mo ba kilala mo ba si Mayor Jing Capil? Di. Kung hindi mo kilala, di, sasabihin mo oo. Dapat ang tanong mo, gaano mo kakilala si Jing Capil? Ha? So, ganun dapat ang tanong. Hindi yung tanong na sagot ng oo, hindi. Mali yan. Tanong nyo sa mga abogado. Ha? Mali yan. So, ngayon, kung ang ganun ang tanong, nagpapahalata lamang si Lito Lapid na nasasaktan siya. So, ngayon, ang tanong naman dito ngayon, ano ba Lito Lapid? Bakit ka nagagalaiti? Unang-una, ang iyong track record, sabi ni Percy Lapid, ang pagbabasihan ng pagboto ng tao ay track record, hindi basura ng track. Si Lito Lapid, ang basura ng track niya ay ganito. Ni minsan, tinira siya sa tinatawag na Lahar Quarries Scam na kung saan 1 billion ang kinita niya dyan sa loob ng 3 term niya na bilang gobernador ng Pampanga. Ang kinita dyan ay 1 bilyong piso. So, kahit na Father Panlilio, Ed Panlilio, na nanalong gobernador at pinakita ni Father Ed Panlilio na sa isang araw lamang nung si Father Panlilio ang gobernador, 1 milyon ang kinita ng lalawigan ng Pampanga sa mga lahar na kwari. Pero nung si Lito Lapid, ang kinita ng kwari sa Pampanga sa lalawigan ay 30 milyon sa loob ng 1 taon. Anong klase? So, ibig sabihin, i-divide mo sa kwan, mahigit 1 milyon lamang sa isang buwan. Pero, ang mahigit 1 milyon ni Ed Panlilio na siyang gobernador, sa loob ng 1 araw lamang. So, ibig sabihin, dyan pa lang, nagplunder ka na, Mr. Lito Lapid. Yan po ang basura ng track mo. Tagbabasihan na hindi ka dapat iboto ng Kapampangan, hindi ka dapat iboto ng mga mamamayang Pilipino. Okay? Next, noong 1995, binili mo pa ang lupa sa PhilInvest 1 diyan sa Batasan Hills. Ang pinagbilhan mo ay si Roberto M. Solon na kinasuhan ng plunder na bata ni Proseso Harasa Alcala ng Quezon Province. So ang kinita at ipinangalan sa kanyang kabit at binili naman ni Marisa Tadeo Lapid at ni Lapid at kinatalo pa nila yung kanilang broker nung makilala nila ang babaeng pinagbabilhan at ang lalaki ay hindi na nila pinansin ng broker. Bagkos, direkta sila nagkipag-usap. Ganon katuso yung mag-asawang yan. So, ngayon, nung nabili na nila, kaagad-agad transaction, 1995 nyo binili. Saan ba nanggaling? Hindi ka pa senador noon, Mr. Lito Lapid. Gobernador ka pa lamang first term. Biro mo, 6 million ang binili na property sa panahon noong 1995. Napakalaki. Saan mo kinuha yon? Di ba nanggaling yan sa Lahar Quarry, Mr. Lapid? Ipaliwanag mo yan. Tapos ang dami-dami mo pang binili ng mga lupa, mga property. Nandyan sa Angeles, bumili ka rin. Sa Purak lang, ang dami mo ng property yan, ang dami mong mansion dyan. Giro kapag sakahan, nagpa-interview ka pa kay Bernadette Simbrano. Ang laki ng sakahan mo, ang laki ng farm. Para ka rin si Alice Go, laki sa farm din. So ngayon, ikaw pala ay mahilig mag-farm, Mr. Lito Lapid, dapat alam mo yung ang problema ng mga sasaka na mga Kapampangan na inagawan mo ng mga lupa. May pakialam ka ba doon, Mr. Lito Lapid? At by the way, ang mali na presumption mo, kasi ang problema sa iyo, hindi mo pinapakinggan na maigi. Sabi ko, isa ka sa may-ari dyan sa Pugo na mga lupa na ginagamit sa Pugo. Hindi ko sinabi niya sa buong 10 hektarya, ikaw may-ari. Sinabi ko, ikaw isa sa may-ari ng isa sa mga lupa dyan sa Pugo. Naintindihan mo? Dapat ganon, maintindihan mo na maigi. Ang problema kasi, hindi ka naman nakapag-aral. Binuto ka pa ng tao. So ngayon, paano na ngayon?
ang sweldo ng tao parang ninakaw mo. Ang sweldo mo na halos 2 milyon isang buwan kasama yung allowances, kasama ang paggagastusan. 2 milyon isang buwan na walang katumbas na trabaho kasi bulok ang utak mo. Pasensya na. Talagang bulok ang utak mo. Pasensya na talaga. Oh, ngayon sasabihin mo na nagalit ka sa akin for the first time in history na nagalit ka sa isang kritiko laban sa iyo. Sa mga nag-criticize sa iyo sa lahar, pati si Father Panlilio, hindi mo binantaan, hindi ka nagreklamo, tahimik ka lang. Oh, kasi ang maniniwala ka sa kasabihan na no talk, no mistake. Less talk, less mistake. So kaya ginawa mo ngayon, lahat talk ka, lahat mistake. Ganun na nangyari sa iyo ngayon. Bihira ka na magsalita, mistake pa. Oh. So ngayon, ang gusto mo mangyari, nagyabang ka pa doon, nang tinanong ka ni Raimundo Dinisa na yon na hindi marunong magtanong, paano mo, ano na ang ginibab? Bira mo yung pagiging Leon Guerrero niya, naalala niyo yung pelikula niya na isang bala na tira, tapos nilagyan ng kutsilyo ang baril at binaril yung 2 kalaban niya, nahati yung bala, napatay yung 2 kalaban na natitira. Ang gusto, tinanong siya ni Raimundo Dinisa na kung anong gagawin mo sa kay Toto Kausing. Sabi niya, isang bala ka lang, Toto Kausing. Oh, pabiro man yan o hindi, yan ay pananakot. Wala kang pinag-iba sa amo mo na si Duterte. Gayon, tinatraidor mo si Duterte, diyan ka na naman kay Bongbong Marcos. Katraidor talaga, gusto mo pera lang talaga. So kaya, umaapila ako sa mga kakampings at lahat ng hindi rin kakamping, pero yung makatarungan ay ipagdasal nyo lang ako na hindi ako mahagip ng bala na hatiin ni Lito Lapid sa kanyang sa pamamagitan ng kutsilyo, ilalagay sa kanyang baril. So Mr. Lito Lapid, abangan mo po ang kaso na grave threats, ha? Kasi gusto mo ako ipapatay. Abangan mo ang kaso, isasampa ko sa grave threats. At saka sa pagsasabi mo na ako ay may siyam na libel cases na hindi naman ito anim na warrant of arrest, asahan mo, antayin mo ang kaso ko na cyber libel, ha? At isasampa ko yan kung saan ako ngayon kasi dito ako nadadamage. Kailangan papupuntahin kita sa lugar ko kung saan ako, ha? Pero ang kaso mo, sinampa mo sa NBI, ang problema sa iyo, Mr. Lapid, ang ikakaso mo sa akin, cyber libel. Ang problema, bakit mo doon sinampa sa anti-fraud ng NBI? Ang opisina ng anti-fraud sa NBI ay para sa mga scammer. Oh, yung hepe ng anti-fraud ng NBI, bantay ka. Pag ikaw makatanggap ako na sa pinagaling sa'yo, kakasuhan kita, ipapatanggal kita sa NBI sapagkat hindi mo yan teritoryo. Pinapakaialaman mo ang kaso na hindi mo teritoryo. Ibigay mo sa hepe ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jaime Lotok. So, yan dapat ang gagawin mo, ha? Tinuturuan pa kita, Mr. Lito Lapid, kung kanino mo isampa. Doon kay Director ng Head o Chief ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jeremy Lotok. Okay? Taga-Samar yan, waray-waray yan, matapang yan. So, ngayon, ang isa pang sasabihin ko sa Mr. Yung ginawa mo, kakasuhan kita sa ombudsman kasi may kasalanan ka. Bakit? At ang una, ang dinudugtong ko lamang doon, Mr. Lito Lapid, kakasuhan kita sa Office of the Ombudsman ng grave misconduct. Bakit po? Kasi senador ka. Isa lang ang pwede mo swelduhan. At bakit ka pa nag-aaktor bilang pinuno sa Batang Quiapo? Bawal yan. Ikaw senador. Kaya gaton din, pati si Bong Revilla, bawal din yan. Magpulis na matulis. Walang matinik na na pulis kaysa matulis na misis. Ano ba? Tama ba nun? Walang matulis na pulis sa matinik na misis. Mga ginagawa ninyo, bawal yun. Double compensation violation yun. Ano ba kayo? Ang problema kasi mga senador na mga ay hindi alam kung anong tama, anong hindi tama. Yan ang problema sa inyo. Nagpipilit kayo sarili, hindi ba kayo nahihiya na wala kayong alam? Anak ng waiting. Tapos, mayroon pa conflict of interest yan. Dapat ang oras mo ay nakatutok sa trabahong Senado, tapos nagkipag-shooting ka pa.
Naintindihan pa ninyo yan na mali yan? Mag-antay nyo rin ang kaso ko sa Office of the Ombudsman. Hiwalay pa na kaso yan. Magkaso-kasuhan lamang tayo, Mr. Lapid. Huwag na yung baril-barilan na tatakutin mo ako, isang bala lang ako. Ay baka sa pelikula ka lang magaling, bumaril. Pero sa totoong buhay, baka hindi mo ko matamaan. Kaya hindi lang isang bala, kahit 10 bala, hindi mo ko matamaan. Mind you, bakit hindi mo ko matamaan? Eh, siyempre, hindi mo ko mapapakita sa'yo. Ha? Kaya, Mr. Lito Lapid, ha? Pinananawagan ko sa lahat ng mga tao na nananawagan, lahat ng tao na gusto yung katarungan at mapayapang pamamaraan sa pagharap sa lahat ng mga isyu na ipagdasal ninyo na ang aking kaligtasan na hindi kami magpanagpo ni Lito Lapid at ng kanyang mga killer. Ha? Pagdasal nyo rin at darasal din ako na hindi rin ako matatagpuan ng mga tao ng mga killer ni Alice Go. Kagaya sa mga killer ni Mayor Dong Kalugay, Lisildo Dong Kalugay, ng mayor ng Sual, Pangasinan, na kung saan umutang daw siya ng mahigit 1 bilyon gamit ang pangalan at ang kikitain ng bayan mula sa 2 power plant sa Sual, Pangasinan, at ginarantiyan niya at babayaran ng Sual, Pangasinan ng buwan-buwan. Ang perang kinuha ay inilagak niya raw bilang kapital sa Pogo. Ano ba kayo? Hindi na ba kayo naawa sa tao? Yung mga kamag-anak ko na sa Pangasinan, niluluko ninyo. Mga kamag-anak sa Pangasinan dyan, huwag nyo nang iboto yan si Kuan na yan. Si Sual, Pangasinan na mayor na yan. Dapat, nalaman ko na kalaban siya pala ni ng anak ni dating Congressman Arthur Celeste. Oh. Kailangan mas maganda pa iboto niyo sa mga ang kandidato na ang anak ni Mr. Arthur Celeste. Hindi ko alam ang pangalan. Sa susunod na eleksyon, ibasura niyo na lahat ng mga yan. So, siguro wala na muna ako sasabihin, hanggang diyan na lang muna, at ang akin na sabihin ay pagdasal na natin sa ating may kapal, tulungan nyo lang ako at ako po ay magiging instrumento ng paghahanap ng katarungan at pagsisiwalat ng lahat ng kabulok na ating makikita rin. Okay? Kung magsisenador pa ako, mas lalo pa ako magiging matapang sa pagsisiwalat ng lahat ng kabulukan, pagnanakaw, pati kapwa ko senador kung manalo ako, ay gagawin ko, araw-araw po ako magla-live para maisigaw ko sa inyo at maisasabi ko sa inyo kung sino ang mga senador na nakikipaglaro sa mga nanakaw, na nakikipaglaro sa mga negosyante na mga abusado. Ha? So, ang akin na pangako sa inyo, mag-ingat ako na hindi ako madadali para patuloy ang aking pagsisiwalat. Sa ngayon po, tayo mag-uusap. Ang pag-usapan natin ay ito naman si Lito Lapid. Hindi na siya nagkasya na sasabihin niya na ako ay nangutong sa kanya, kaya ako siya tinitira. Hindi pa siya nagkasya dyan. Anong gusto niyo nga palabasin? Gusto niyo palabasin ako, kotongero ako, para mawalan ng tiwala ang mga tao sa aking sinasabi. Ang taktika niya, sisiraan niya po na wala namang ebidensya. So, ang gusto niya mangyari, gusto niya marinig ng mga tao, pero ayon naman sa kanya mga utusan na ako ay nanghingi daw ng pera sa kanya at dahil hindi siya nagbigay ng pera sa akin, kaya ako tumira sa kanya. So, yan ang sagutin natin sa ngayon. So, ngayon, bago ko sabihin at ako po, mapakilala, ako po si Dr. Toto Kausing at ginawaran ako ng pagka-doktor ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Isa sa pinakarespetadong eskwelahan sa buong Pilipinas, at ako ay gumraduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering mula sa Mindanao State University sa Marawi City noong 1988 as a consistent full scholar. At ang average ng grado ko ay cum laude. At hindi lang ako nabigyan ng award na cum laude kasi nga meron akong isang incomplete na subject noon. Pero isa lang ang ibig sabihin niyan, ang aking kredibilidad na nakataya rito ay
kahit ganito lamang ako ay hindi po ako nanghingi ng pera at never once ako nung ako'y buhay ko bilang diarista, never once ako nanghingi ng pera sa mga kahit sinong politiko. So ngayon, ito si Mr. Lito Lapid, nagkikwento na ako raw ay nanghingi na sa kanya, kaya ako daw siya tinitira. Well, Mr. Lito Lapid, paano mo masasabi ngayon na ako'y nanghingi ng pera sa iyo? Eh, nung una, sinabi mo hindi mo pa ako nakilala, hindi mo pa ako nakita. Minsan isang tao ka na kay bata mo, wala man lang nagsabi sa iyo na ako'y nanghingi ng pera. Asan ang ebidensya mo, Mr. Lito Lapid? Ha? Mr. Lito Lapid, ano bang mga argumento mo? Pera-pera lang kasi ang laban ng buhay mo eh. O kumita ka, ilang ng mansion mo, sa Purak pa lamang, ilan na ang mansion mo dyan? Purak, Pampanga. Ha? Yan lang sa Argyle City, may mansion ka rin dyan. Diyan sa Amerika, may 2 kang mansion. Na ang mansion na yan sa Amerika po ay ginamit pa ng misis mo na pangpiyansa doon sa kaso niya sa Amerika dahil nahuli yung asawa mo na si Marisa Tadeo Lapid na nagbitbit ng $40,000 doon sa Amerika at nasintensyahan siya. O ngayon, ito na naman ang lupa na mga magsasaka dyan sa Purak, Pampanga ay di ba tinulungan mo yung ng agaw ng lupa na mga pamilya Cruz na pinangungunahan ni Mr. Roberto Pert Cruz na siyang presidente ng Pert Realty Corporation at siya rin presidente ng Victoria Tourism Park Corporation na kung saan ito nagpapatakbo ng tinatawag na exclusive subdivision na Royal Grand Palazzo. At ang Royal Grand Palazzo ay binubuo ng mahigit 106.4 hectares kasi mga katabing lupa ay inagaw pa nila. At ang sistema ng pang-agaw ng lupa nitong Roberto Liwag Cruz ay pinapapas niya na nabili niya sa magsasaka ang lupa. Kagaya ng isang kaso na hinawakan ko, na nakita ko ang ebidensya. Ang mga tao ay nagtataka sila, binigyan pala sila ang kanila palang application na magkakaroon ng lupa sa Department of Agrarian Reform ay inaprubahan. Pagkatapos inaprubahan, hindi man lamang nakita nila yung kanilang titulo at binigyan pala sila ng Certificate of Land Ownership Award. Ngayon, nung malaman nila na may titulo sila, nakita nilang titulo nila na kansilado na. Paano ka mangyari? Hindi pa nga natanggap ng may-ari, nakansila na. Ibig sabihin, ang titulo ay hindi maging titulo kung hindi mo makukuha mula sa Department of Agrarian Reform. Ang ibig sabihin naman yan, kung nakansila na, nakuha na. Pero sino ang kumuha na hindi naman lang naman natanggap ng mga magsasaka? Sino nga? Pakisagot mo nga, Mr. Lito Lapid. Kasi alam ko, BFF mo yung si Roberto Liwag Cruz. O, paano nangyari? Tapos, nung nakita ang deed of absolute sale, piniki ang pirma ng mga farmers. Napunta lahat kay Roberto Liwag Cruz. Yan si Roberto Liwag Cruz, di ba pinoprotektahan mo yan, Mr. Lito Lapid? At si Mr. Roberto Liwag Cruz ang lumalabas at nagtatayo na bilang may-ari ng Royal Grand Palazzo na subdivision. At sa loob ng Royal Grand Palazzo ay nandoon yung pogo na 10 hectares. Sa madalit sabi, inagaw niyo mula sa magsasaka dyan ng mga Kapampangan ang mga lupa at ang 10 hektarya ng mga lupa na to na 50 hectares na lang naibigay na natitira sa mga magsasaka ay pinatayo pa ng pogo. Ang lupang iyan ay naagaw ng mga Pert Cruz nung ikaw ay gobernador ng Pampanga. At ang ginawa mo, hindi ko alam, ikaw nga, sabihin mo kung totoo ito hindi, Mr. Lito Lapid, na sa panahon mo, nagkaroon ng lupa itong Roberto Cruz. At sa panahon mo, na nangyari, itong nag-apply ang Roberto Cruz na gagawing subdivision, gagawing commercial, gagawing ecotourism lots ang mga lupa dyan. Sa panahon mo na ikaw, gobernador, hanggang 2004, ikaw ay kumita ka ng 1 billion sa quarry.
at namimili ka pa ng bahay. At isa sa binilhan mo ng bahay ay yung si Mr. Roberto M. Solon na siyang akusado sa plunder case na kasama ni Congressman o dating Congressman Proceso Haraza Alcala ng Quezon Province. At binili mo yung ninakaw na bahay, binili mo mula kay Mr. Roberto M. Solon. At nalaman ko lamang ito dahil nagreklamo sa akin yung isang babae na siyang tumatayo sana na ahente. Pagkatapos na nakilala na ni Lito Lapid at Mrs. Marisa Tadeo Lapid, ang may-ari ko no na pagbibilan, wanted pa sa araw na yun, wanted yung tao na pagbibilan nyo, ay initsipera na yung ahente, kaya hindi na binigyan ng komisyon. Ganon kasama ang mga Lapid. So, ngayon, kung ganun kayo kasama, paano mo ngayon, ano ngayon ang ebidensya mo, Mr. Lito Lapid, na ako ay nanghihingi ng pera sa'yo at kung hindi ka magbibigay ng pera, ayon sa iyong salita, ay sisiraan kita. Ano bang masisira ko sa isang tao? Sira! Sige nga! Ikaw naman ang sumira sa sarili mo. Bili ka ng bili, right, left, and right ng mga mansyon. Tapos, pinatunayan pa ni Father Ed Panlilio na siya ang sumunod na gobernador pagkatapos ng anak mo at napatunayan ni Father Among Ed Panlilio ang katotohanan na yung probinsya ng Pampanga ng si Father Panlilio ang gobernador ay kumikita ng 1 milyon isang araw. Tapos sa panahon mo nang ikaw ay gobernador, pati si Mark Lapid na anak mo, ay kumikita ang Pampanga ng 30 milyon lamang sa isang taon. Saan ito? Ibig sabihin, sa isang buwan, halos labas lang na 1 milyon kinikita ng Pampanga mula sa Lahar Quarry. At bakit? Paano nangyari na sa panahon ni Father Among Ed Panlilio ay lumampas 1 milyon na kinikita sa isang araw? Hindi naman binago ang pagsingil mula sa kada truck na hakot. Paano nangyari yan? Ikaw, ang blahar na yan, pagputok ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991, ay ang daming Kapampangan pinatay niyan. Ang daming mga bahay ng mga Kapampangan ang nilubog ng lahar. At naibalik ba yung pera sa kanila? Wala. Ni 5, walang naibalik. Ang mga buhay ng mga mahigit 100 na tayo dahil sa lahar ay hindi na maibalik ang buhay. Pero ikaw, pinagkikitaan mo mahigit 1 billion ang binulsa mo dyan sa Lahar Quarry na yan, Mr. Lito Lapid. O, paano mo ipapaliwanag? Kinita mo ba yan sa pagiging artista mo, yung mga bansyon mo? Ha? I doubt. Kaya ka pumasok sa pelikula kasi laos ka na. Laos ka na. Hindi na kumikita ang sa takilya, pairangkon mo, mga talbo, bulok. O, kaya ka nga pumasok doon at doon mo kinuha ang ginamit mo pambili na kung ano-ano. Ay, naku, Lito Lapid. Huwag mo na nga guyuin ang mga buong Pilipinas. Kung naloko mo ang mga kabalin mo, huwag mo lukuhin ang lahat, ang buong Pilipino. Nalaman ko nga, mas mababa yung buto mo dyan sa Pampanga at saka Tarlac sa mga kabalin area. Pero sa ibang lugar, naloko mo hindi kabalin. Mabuti na nga lamang ngayon, mayroong social media, nalaman na ngayon mga kabulukan mo. Paano naman, ano naman ang gagawin mo doon sa mga pabahay mo para sa mga guro na hindi na natira ay kwago, mga sira-sira. Ibig sabihin, ang ginagawa mo, napapatayo ka ng proyekto, binulsa mo yung pera para at hindi matatapos ang proyekto. Kung itatapos mo man, gagabitan mo ng mga substandard, mga mababang kalidad na mga materialis. Kaya iyan na nangyari. Ang nakatira doon, puro kwago. Nasasayang ang pera ng gobyerno sa ginagawa mo niya, Mr. Lito Lapid. So ngayon, sabi mo, dito lang ako matututok muna. Sabi mo, ako ay nangutong ng pera sa iyo at dahil hindi ka nakapagbigay ng pera sa akin, ay ikaw ay sinisiraan ko. Paano mo mapatunayan na totoo yan? Paano mo mapapatunayan na paniwalaan ka ng mga tao? Sinasabi mo sa kabila namang panig, sinasabi mo na hindi mo ako kilala, na hindi mo ako nakita. So paano ako makapaghingi kung hindi mo ako kilala? Sige, paliwanag mo nga yan. Ang problema sa iyo ay pinagpipilitan mo sarili mo na maging senador, wala ka namang alam. Patunayan mo nga, ano ba, gusto mo pang tumakbo ngayong 2025 na magpapahalal ka ulit, wala ka namang pinakita na nagawa na maganda.
Ano ba ang gagawin mo maliban sa pagtulog sa Senado? Maliban sa pagtatahimik? Maliban sa pagiging chairman ng Silencio, Committee de Silencio? Ikaw nga yung chairman ng Amusement and Games and Amusement na siyang in charge sa pagmomonitor ng mga Pogo. Ay, hindi ka nga nagpatawag na investigasyon sa Pogo? Ano bang klase? Sagutin mo yan muna, Mr. Lito Lapid. At sabihin mo, sinasabi mo, kasuhan mo ko libel. Alright, kakasuhan din kita ng cyber libel dahil kinikwento mo doon sa isang palabas nitong isang vlogger din na kinukutungan, sabi mo kinukutungan kita ng pera. Kaya kakasuhan kita ng libel dyan, patungkol dyan. Pagkatapos, tinakot mo pa ako, sinabi mo, hindi mo na kailangan ng kutsilyo para yung bala sa baril ay magiging 2 bala. 1 bala lang ang kailangan mo, ang katapat ko. Ba't sinasabi mo yan? Ha? Sinasabi mo yan, maaring joke lang sa'yo yan, pero ang dating sa akin yan ay you are threatening to kill me. At because of that, sasampahan kita ng cybercrime of grave threats. Sige, abangan mo yan. At magkita tayo sa Office of the City Prosecutor. Mr. Lito Lapid, mag-isip ka na. Sabi mo, naniniwala ka, sabi mo kakampi mo kasi si Alice Go. Pero nakikita natin si Alice Go, nasasabi niya, sorry, hindi ko po alam, laki kasi ko sa farm. Ay, putya nga na. Tapos si Lito Lapid, nagpakita kay Bernadette Sembrano ng kanyang farm. Laki din pala siya sa farm. Pero ang lawak ng farm niya, ha? Sabi ng kaibigan ko si Atty. Danilo Pilayo, ako, garden nga lang sa akin, eh. Bakit? Atty. Pilayo, ilan bang, gaano bang garden? Asan garden mo? Yan, oh. Ano yan? 10 hectares? Grabe naman garden na yan, 10 hectares. So, yan lang masasabi ko sa ngayon. At Mr. Lito Lapid, ay itulungan mo naman ang bansa. Huwag ka na tumakbo para hindi na magkaroon pa ng kargo na magbabayad ang bansa ng sweldo sa tao na wala namang ginagawa kagaya mo. At saka, ulitin ko lang, yung pag-artista mo sa Batang Quiapo, pinuno ka, tapos pinalabas mo na mister ka ni Lorna Tolentino, buti hindi babangon sa kanyang libingan si Rode Fernandez. Pinapalabas mo na ikaw ano ibig sabihin yan? Double compensation, kumikita ka na bilang senador, may sweldo ka na, imbes na magtrabaho ka, nagpipelikula ka. So, anong mangyari? Double compensation law ang nilabag mo. Pangalawa, dahil sa conflict sa trabaho sa Senado, ang ginagawa mo, nasi-shooting ka pa, ang oras ng Senado para sa iyo na sinisweldohan ka namin ay ginamit mo sa pag-shooting-shooting. Kaya ang tawag yan, conflict of interest. Pogo! Lapid! Paglabag sa ethics, mag-prepare ako ng ethics complaint laban sa iyo. Mag-prepare din ako ng criminal complaint, isasampa ko sa Office of the Ombudsman laban sa iyo kasi ang ginagawa mo ay grave misconduct yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at pag-isipan Mr. Lito Lapid. Okay, so magandang umaga po, Mr. Lapid. Tapos, idinadamay mo pa si Bong Revilla. Sabi mo, bakit ako lang tutukan ng vlogger na yan? Meron namang ibang senador rito na may pogo rin. Ang sinasabi niya, si Bong Revilla. Di susunod na si Bong Revilla. Kasunod yan, una mo na ikaw, tapusin mo na kita. Mr. Lito Lapid? Magandang umaga, Mr. Lito! Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.